I will be there during the hearing. Pag-aralan ko pa kung ano yung itatanong ko sa kanya. Siguro, more on doon sa kanyang surrender na ginawa. Yung details. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his surrender. Inuugnay? Paano? Parang may kinalaman daw po yan. Yung sinasabi nila na paimbestigahan ako sa yung kami ni Presidente at saka si Vice President yung paimbestigahan sa obstruction of justice. Walang masasabi ko lang is ako'y naawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi ay politika. Nakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa kanyang kapwa-tao. Yung hindi na lang nila kinoconsider kung bakit tayo nag-imbestiga. Ang kinoconsider naman natin doon is para maibsan yung paghihirap ng mga tao doon, yung mga estudyante makapag-aral na sana kung pwede at yung pagpapractice ng kanilang religion ay dapat sana ay ma-restore. Yun naman ang ating habol doon. At saka normal yan, may namatay during their operation. So magkakantak tayo ng investigation. Yun naman lang ating habol doon. Wala pang halong politika yun. Nagtataka ako bakit kami ni President Duterte, Vice President Sara Duterte at saka ako ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice. Ako hindi ako lawyer, sila baka mga lawyer sila. Pero basahin sana nila yung provisions ng Republic Act about obstruction of justice. Natingnan sana nila kung anong laman doon. At pwede ba akong i-ugnay doon? The hearing, nagkaroon ba ng sympathy dun sa mga pulis na nakita nyo na sila yung kinakapkapan ng mga miyembro ng KOJC? Well, pinakita ko yung aking displeasure not only to the police kapag sila may ginagawang, di ba? I have to be fair and balanced sa aking investigation. Sabi ko nga in the very beginning na I am former Chief of the Philippine National Police at mahal ko yung PNP. Sa kabila naman, I am a Dabawinyo at mahal ko rin yung mga Dabawinyo, yung mga members ng QOJC. So, kailangan, kung may nakita akong mali in the course of my investigation, kung may nakita akong maling ginawa ng PNP, naturalmente, sisitahin ko sila. At kung may nakita naman akong mali rin na ginawa ng mga members ng QOJC, natural, sinita ko rin sila. Like kasama yung sinabi mo na yung mga pulis kinapkapan, mag-implement, mag-serve bang kaya ng warrant, bakit kakapkapan pa? At wala ng armas, kakapkapan pa. Kaya medyo hindi ko masyado nagustuhan yung senaryo na yon. Pati yung patrolman na magtatapon lang ng basura, kinuyog pa yung paglabas. Well, intindihan mo rin natin ang rason ng kabila, no? Na you have to make sure kung ano yung nilabas nila. But sana hindi abot sa punto na yun kung merong restraint yung bawat grupo. Sir, about VP Sara's budget, papayag po ba kayo dito sa Senado na ma-zero or i-defund ang OB after ng mga nangyayari sa House? Well, merong iba, kung ang sinabi na ba ng House na i-defund nila? Hindi pa naman, pero mag-refer pa nila at merong motion na pag-usapan pa uli at reduce ang fees ng budget. Well,
I am sure yung aking mga kasamaang senador will stand by the time-honored tradition. Yung top two offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President, ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. No? I'm sure yung aking mga kasamahan dito ay for the preservation of that tradition. Pero sir, kasi yung nangyayari, kaya may option na i-defund, hindi kasi siya sir nung kaharap, hindi siya humarap kasi itong pangalawang piling sa kanya. Kasi VP, so may mali rin naman dun sir, diba? Hindi ko naman sinabing hindi mali, pero tingnan mo rin naman yung rason niya kung bakit ayaw niya humarap. Di ba? Makita mo naman yung rason niya kung bakit siya hindi humarap. Pero sana nagpadala naman natin mga representative from the OVP. Well, it's her call. She is the Vice President. So, kung anong gusto niya, sinabi na nga niya nga, she forgoes the opportunity to defend her budget. And she leaves it to the House of Representatives kung ano yung decision nila. So since the House of the Representatives they have the will, the power of the purse, they can do what they want to do. Nakikita niyo ba na posibleng magkaroon ng tension between Senate and House kung maninindigan yung House to defund or at least decrease significant amount, and then sabi niyo nga sir sa Senate, mukhang i-retain niyo sir yung kailangang budget po ng OVP. Nakikita niyo bang magkakaroon ng tension sa party? Most likely. Kung walang mag-give in pagdating sa BICAM, what will happen? What will happen pagdating sa BICAM? So, stalemate talaga. Stalemate. I don't know kung the reenactment of budget can be done on a particular agency. Ang alam ko, reenactment of budget is the whole national budget. Pwede i-reenact. Pero yung particular agency, ewan ko, maybe it's either fund or defund. Yun lang. Most likely. Ma-reenact. So, pag ma-reenact, the same budget. So better, sir, The same budget. better na si VP Sara na lang isnabil yung budget hearings. I don't say it's better since it's her decision. Bahala na siya doon kung harapin niya o hindi. Pero sir, sabi yung Vice President, pwede naman siyang mag-work kahit zero budget. So why insist yung point system with her budget? Sabi niya, pwede naman siya magtrabaho ng zero budget. Mahirap ata yun eh. Baka pwede pero mahirap. Pwede siguro magtrabaho pero mahirap. Saan kukuha ng sweldo yung kanyang mga staff? Yung mga tao sa opisina? Sir, sabi nga dito sa Senate, paninindigan yung time-honored tradition na ibibigay yung budget ng VP. That's my personal opinion, ha? Huwag niyo sabihin, baka mamaya Yeah. So, magalit yung iba na mag-uupos dyan. Yes. Pero generally, may observation, karamihan sa amin ay for the preservation of that time-honored tradition of yeah. Pero sir, ano ba yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President, Office of the Vice President na hindi na pinapahirapan. Yun. Oh. As I've said, whatever the tradition is, yun ang ipipreserve. Di Sir, ba? kung mag-headcount kayo, o kung nag-headcount na kayo, nakikita niyo ba sir na sa Senate, ibibigay yung hinihingi niyo? Yes. Kung sa Senado, nakikita ko ang direction. Sir, safe to say, isa kayo sa talaga magde-defend ng budget ni VP Sara dito. Sabi mo, hindi lahat baka may Oo. mag-focus. Pero sa magde-defend, can we say you are a Oo. Kasama na ako doon. Sir, do you say that House members are ganging up on Sara Duterte? Why? Is it that clear to you? Ha? Hindi mo ba na-observe? Hindi mo ba napapansin? Napapansin ko
Oh, yung, you are answering your own question. Okay. Sorry. Sorry, Bakon. Sorry, Bakon. Ha? Ano yun? Yung? Ginagang up ba si Yes, it's very obvious. He's being ganged up. It's very obvious. Ha? What's the motivation? Although, iba, parang direct siya. So, can you say it? Hindi na siguro magsalita. Makon, mamaya, it will trigger another adverse reaction coming from them. Pero the people know what is happening right now. Kung paano siya pinapahirapan, kung paano siya ginagang up, kikita mo naman eh. So, nagkaroon ng mga impression na spoiled brat the way na sumugot si Sara sa house. Well, Knowing din ni Sara, it's opinion ng mga tao yan. Kung nagsabi na spoiled brat, kanila yan. ano yung makakilala mo? Matino naman na tao yun. Matino yung abogado yun eh. At saka disiplinado na tao yun. Siguro lang, naubos na siyang pasensya niya, kaya ganun ang nangyari sa kanyang demeanor. Naubusan na ng pasensya. Nasanang nilawakas din. As I've said, tao lang tayo na may hangganan. Lahat ng ating pagtitimpi, may hangganan yan. Para malaman kung ano yung totoong nangyari. Dahil sabi, ayaw man niya magsalita, di ba? Ayaw man niya sabihin. Pati yung questions na sinong nagdala sa kanya dito sa Pilipinas para maging Pilipino siya, ayaw niya sabihin eh. So, malaman natin yun kung executive decision. Dahil siya man mismo nagsabi na ayaw niyang sabihin in public. Pwede niya sabihin na secret lang daw. So, that means executive decision. Well, ayaw ng mga colleagues ko dahil gusto nila to obtain the information that they want in open hearing para the public also deserves to know kung ano talaga yun, bagay niyon. But then again, kung ma-obtain namin yan through executive session, individually, we are not allowed to divulge such information. But kung mapag-usapan sa committee, at magkakaroon ng decision ang committee, magkakaroon ng clearance from the chairman na pwede nating ilabas itong impormasyon na ito in the interest of transparency, pwede naman siguro. That is possible. Sabi ni dating Senator Pin Lacson, when you Tita Dusciante, si Alice Buo, nag-offer ng 1 billion pesos para tulungan na makalapit siya sa first family. Kung kaya niyo mag-offer ng 1 billion, indication yun na talagang member siya ng isang malaking syndicat. Oo, obvious. Obvious, assume na, makita mo naman yung naging mayor siya na hindi siya Pilipino. Oh, hindi pa, Nakakalula ba yun mag-offer siya ng 1 billion para lang may ilapit sa first family? kung totoo yun, may chismis naman na 200 million, nung paglabas, 200 million. 1 billion, kaya nila. With the amount of money that they have generated through POGO operations, mayaman yan sila. Sir, yung demeanor ni Alice during the hearing po, and during the former CPNP, sa tingin mo talagang may credible threat, lalo yung sa hindi niya pagkain niya sumagot, pag-request na executive, although hindi niya ano talagang kung may threat talaga. Bilang sabi niya, pupulisin, pinupulis. Well, maybe, baka may treat sa kanya. May treat sa kanya siguro. Pwede rin siya magsinungaling, no? Pwede rin siya magsinungaling para gawin niyang rason to evade questions that may possibly implicate her. So, pwede rin siguro, pero
Kaya nga ako nagsabi na i-suspend natin yung rules on executive session. Dahil nakasabi sa rules namin, executive session lang kung ang matters to be taken up are concerning national security and public interest. Yung threat naman sa buhay niya is not a matter of national security. So, mag-executive session pa rin tayo pagbigyan natin. Pero nag-object man yung aking mga kasamahan, so wala tayong magawa. Tutuloy niyo pa ba yung dito, sir? O meron na kayong findings na talaga nagkaroon ba ng grave abuse of authority or overkill yung rape sa PLDC compound? Tanungin ko pang sekretariat kung meron pa siyang kailangan linawin through another hearing. Kung wala na din, committee report na. Kasi wala naman, nag-surrender naman din si Kuan, di ba? Tsaka umalis na yung mga polis doon. Ang atin lang naman doon is sana ma-restore yung normal yung pamumuhay doon ng mga tao. Balik na yung pag-aaral ng mga bata. At yung Kuan, QJC ay babalik na sila sa normal. So, wala naman polis doon, so okay, balik na sila sa normal. Pero kung mayroon mang nagawang mga abuses, mayroon mang nagawang mga violation of law, din lalabas yan doon sa committee report namin. Pero as far as you're concerned, sir, tapos na, wala na kailangan i-pursue. Unless meron pang gustong i-consult ko muna yung aking secretariat. Pero sir, may nakita kayong cases ng police, meron din abuses yung mga PLDC members, sir? Meron. Both sides, maybe merong pareho naman sila nakita ko doon sa hearing. Pero may mga hindi karapat-dapat na gawin. Pero yung sa police, yung kanilang extended service of warrant na umabot ng 14 days and occupying the area and conducting search without search warrant, ay nakikita natin yun, ay mayroon silang mga nagawang paglabag. So that warrant, sir, relation ng review ng kanilang patakaran or Sabi nga ng chairman ng Committee on Justice, si Senator Coco, na pwede nga siguro kasi ang concern doon sa yung pag-execute ng warrant, yung search, yung pag-occupy sa area ay ang apektado doon is no longer questions of procedure. Kaya nga we leave it up to the court yung yung rules of court kung paano yan gagawin, di ba? Sabi niya baka pwedeng since substantive rights na ng persons ang affected dito sa mga procedure na ito, dapat sigurong gawan natin ng legislation yan. Since substantive rights na, hindi na mere procedural issues, kundi rights na ang at stake. So sabi niya, baka pwede natin gawan na yan ng proposal yan, legislation. Pero nakalagay naman sa Constitution na yung mga procedures na yan ay dapat Supreme Court yan for view. But since substantive rights na ng apektado sa pag-serve ng warrant or pag-execute ng search warrant, then sabi niya baka legislations na kailangan natin dyan. Sir, pero being a dating police officer, kung ikaw yung ground commander doon sa KOJC compound at confirm na nandun nga yung subject, regardless of anong stature na, will you pull out your gun or you continue even on how many days? Obserbahin ko rin talaga yung proper na pag-serve ng warrant. Kung wala naman, after how many days, hindi ko makita, alam ko na i-question yung aking presensya doon. So, alis ako. Alis ko talaga. Kaya I have to observe the rule of law. Kung ano nakalagay sa batas, sundin natin. Okay. So sir, for the meantime, administrator na ng KOGC kung paano si dating Pangulo Duterte? Yun, sabi nila, narinig ko. Wala kayo. Wala akong personal knowledge dyan, pero narinig ko lang sa mga balita na siya daw ang dinesignate na administrator.
Narinig ko lang sa news din yan, galing sa media. At ano talaga yung intent, sir? Sumuko or talagang naano si Tiburon na Dapat klaruhin nila yan. Klaruhin nila talaga kung what's the real score. Hindi mo pwedeng lalabas yan hindi mo pwedeng imbintuhin yan. Kaya sabihin nila yung totoo. Sabihin nila yung totoo. sa kwento na galing sa labas, pumasok si Tiburon. Yan, that's what I've heard. Yan ang sabi sa akin. So possible yung sir. That's what I've heard. Basta the term surrender, yan ang gamit nila. Nag-surrender. Kasi naman, kung paano siya makapag-surrender sa ISAP, sa Armed Forces of the Philippines, na ang buong QJC compound is controlled by the PNP. So naturalmente, kung nandun ka sa loob, mag-surrender ka doon sa PNP. Dahil papayag ba yung PNP na sa iba ka mag-surrender na kayo kontrolado ng PNP yung area at saka mahabang panahon ng ginugol ng PNP dyan tapos ayaw mo mag-surrender sa amin? So paano nga sila nakapag-surrender sa ISAP kung ganun? So may mga inconsistencies ka nakikita, sir? May mga inconsistencies sa kwento or sa mga... Kaya mahirap ipagtugma-tugmain na kailangan dapat talaga lalabas dyan yung official na may tinatago sila may mga tinatago na alam ko may tinatago na portion of the investigation na pwedeng iprangka nila. Both the side sa side ng gobyerno at saka sa side ng QJC. Ano yan, nakatago dyan, sila lang nakakaalam. Dapat lalabas yan, yung katotohanan na yan. Ano ba talaga, kuya? Galing ba daw sa North Cotabato? Sinundo doon ng ISAP? Surrender doon sa ISAP? Tapos dinala para hindi mapahiya ang gobyerno? Idadalahin mo na, ipasok doon sa loob ng QJC para palabasin na doon ang gagaling, paglabas papuntang airport, sakay na sa 130. Those are all tourists. Maraming mga tourists na gumagawa, nag-speculate. So dapat the competent government agencies should sabihin nila ang totoo. Sir, kaya sa hearing dito, kung humarap na si Kibuloy, yan ang itatanong niyo sa kanya. Yes, tatanong ko talaga sa kanya, ano ba talaga ang nangyari? Oo. Paano ka kung nandun ka lang sa loob, nagtatago, ganteng, nasa loob ka lang. Kung nag-surrender ka, paano na-involve ang ISAP? Nawala mang ISAP doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang ISAP doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayong pulis na kontrolado nila yung area, di ba? So kung sabihin mo naman na galing ka sa labas, galing ka sa bundok ng North Cotabato, sinundo ka doon ng mga ISAP para mag-surrender, tapos ipapasok ka doon sa QGC para palabasin na galing ka sa loob, tapos punta ka ng airport, those are questions that must be answered properly. Bakit relevant pa yan? Ha? Bakit relevant pa yung kung arrested? Well, because the people deserve to know the truth. Malalabas ako doon. Wala na yan. Pero yung totoong istorya, mahirap yung hindi ka transparent to what really happened. Hindi tayo dapat maglulukuhan dito. Kahit na sabihin mo wala na yung impact legally or whatever, anong impact niyan, magiging impact wala. Pero ang impact niya doon sa yung tiwala ng taong bayan sa kanilang gobyerno, nalalabas yung totoong kwento. Yun lang naman ang habol dyan. Okay.